Nagbukas ang eksena sa isang paaralan kung saan lahat ng estudyante ay puro lalaki. Kaya halos lahat dito ay ubod ng kulit at pasaway dahilan para madalas din silang binibisita ng mga guro. Isa sa mga gurong ito ay si Sir Tamiya, ang guidance counselor. Siya ay matapang at madalas dinidisiplina ang mga estudyante. Nakasalubong niya ang dalawang estudyante na wala sa ayos ang uniform. Habang pinapagalitan niya ang isa, vinidiyahan siya ng isang estudyante. Biglang dumating ang asawa niyang si Yukari, na guro rin sa paaralan. Kilala ng buong paaralan ang kanilang relasyon, at nagtataka ang mga estudyante kung bakit ang isang magandang babae ay nakakasama ng isang lalaking tulad niya. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng inggit, lalo na sa isang estudyanteng nagngangalang Rigor. Matapos silang magpakasal, nagdesisyon si Yukari na mag-resign bilang guro para maging full-time housewife. Ngunit, nagbago ang lahat nang nag-viral ang video sa internet na nagpapakita kay Tamiya na inaabuso ang kanyang mga estudyante. Napilitan siyang mag-resign sa kanyang trabaho. Dahil dito, nalungkot siya at mas piniling manatili sa bahay. Isang taon ang lumipas, napilitang bumalik sa pagtuturo si Yukari para suportahan ang kanilang pamilya. Pagbalik niya, naatasang magturo sa isang espesyal na klase na dating itinuturo ng kanyang asawa. Kahit part-time lang ang posisyon, halos kapareho rin ito ng pagiging full-time teacher. Napakahirap ng trabaho niya dahil puno ng mga rebeldeng estudyante ang klase. Wala silang pakialam sa kanilang kinabukasan, kahit matapos na silang magtapos. Dahil nawala si Tamiya sa paaralan, lalo pang naging mayabang at pasaway ang mga estudyante. Ayaw nilang makinig sa kanya at hindi nila iginagalang ang kanyang awtoridad bilang guro. Muntik nang maubos ang kanyang pasensya pero mabuti na lang at napigilan niya ang sarili, at naiwasan ng isang sitwasyon na katulad ng nangyari sa kanyang asawa. Pagkatapos, biglang tumayo si Rigor at sinuntok ang kanyang kaklase dahil sa galit sa mga sinabi nila tungkol sa mag-asawa, lalo na kay Yukari. Mabuti na lang at naayos ang sitwasyon bago pa ito lumala at naging isang malaking eskandalo. Pinagpasalamat ng magandang guro ang kanyang estudyante sa pagtanggol sa kanya mula sa mga nakakainis na lalaki kanina. Nagtanong si Yukari kung bakit napunta si Kudo sa espesyal na klase, dahil dati naman ay maayos siya. Hindi niya alam na matagal nang naaakit sa kanya ang binata, kaya di niya matanggap na pinakasalan niya si Tamiya. Dahil dito, hindi niya pinalagpas ang pagkakataon, at biglang inakyat ni Rigor ang dalawang bulubundukin ng Sierra Madre. Pagkatapos, kinuha ni Rigor ang cellphone at ni-record habang nag-TikTok si Yukari. Kinabukasan, nakasalubong ni Yukari si Rigor. Ipinakita ni Rigor sa kanyang guro ang TikTok nila kahapon at hiniling na sundan siya. Hindi nagdalawang isip si Yukari, at sumunod lang siya sa utos ni Rigor. Sa banyo, nagtanong si Yukari kung bakit at sinabing mag-start na ang klase. Sumagot si Rigor na mag-TikTok muna sila. Tumanggi si Yukari subalit tinakat siya ni Rigor na i-upload niya ang TikTok moves niya kapag tumanggi siya. Sa susunod na eksena, nasa klase na ulit si Yukari, nakaharap sa isang grupo ng mga pasaway na estudyante na hindi siya pinapansin at nagkukwentuhan. Inutusan niya silang itago ang kanilang mga cellphone. Napansin niyang pinapanood ni Rigor ang kanyang TikTok video. Nag-aalala siya kaya agad niyang kinuha ang cellphone. Tumayo si Rigor at bumulong, "Sumunod ka sa akin." Pagkatapos, binigyan ng maikling pagsusulit ni Yukari ang klase at binabalaan silang hindi sila makakagraduate kung mababa ang kanilang marka. Pagkatapos niyang ipamahagi ang mga papel ng pagsusulit, lumabas din siya ng silid para sundan si Rigor. Nagkita sila sa isang maliit na silid sa gym at nag-usap tungkol sa isang seryosong bagay. Pero mukhang hindi lang pag-uusap ang gagawin nila. Kinuha ni Rigor ang kanyang cellphone at sinimulang videohan si Yukari para sa panibagong TikTok dance. Matapos ang matagumpay na balak ni Rigor, bumalik agad sila sa klase at naiwasan ang anumang pag-aalala ng kanyang estudyante. Sa una ay nag-aalangan siya, pero hindi nagtagal ay nakaranas siya ng hindi inaasahang damdamin para sa binata. Ang pagiging kasama ni Rigor ay nagbigay sa kanya ng saya na hindi niya naranasan sa kanyang asawang si Tamiya. Si Tamiya, na karaniwang nag-iisa sa bahay, ay madalas na iniwang mag-isa si Yukari. Lalo siyang naging aware sa mga pagkukulang ng kanyang asawa. Ang mga tsismis tungkol sa kawalang kakayahan ng kanyang asawa ay tila totoo, at unti-unting nawala ang tiwala niya kay Tamiya.
Napagtanto ni Yukari na gusto niya ng isang kapareha na may kakayahan, masipag, at maaasahan isang malaking kaibahan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Dahil tahimik at mapagpakumbaba siyang babae, lahat ng bagay ay bago sa kanya. Pero buong puso niyang tinanggap ang mga ito. Ngayon, mayroon din siyang viral video, katulad ng kanyang asawa, pero sa ibang paraan. Hindi na siya nag-aalala sa opinyon ng iba. Ang mahalaga ay masaya siya sa kanyang nararamdaman at mga karanasan. Hay nako, parehong nagkamali ang mag-asawa. Ang lalaki, dapat pala nag-aral siyang mag-bounce back, di ba? Para siyang rubber ball na nag-bounce ng nag-bounce, pero sa maling direksyon. At si Yukari naman, dapat ay matuto siyang tumanggi. Para siyang robot na oo lang ang alam. Pero syempre, tandaan nating pelikula lang ito, kaya huwag nating tularan ang mga kalokohan sa pelikula, baka ma-viral din tayo sa maling dahilan. Dito na nagtatapos ang palabas. Sana ay nag-enjoy kayo.